number 4. So, si Teacher Ano po is nagtanda ng buong klase, which is magkakaibang grade level, grade 1, grade 2, and grade 3 learners. So, yung mga estudyante daw po is naguguluhan. And hindi daw po nila alam kung gagawin nila kasi nga si Teacher Ano is hindi siya nabigay na maayos na instruction kung ano gagawin ng mga grade 2 and grade 3. So, yung iba is naglalaro na lang and hindi nakikipag-participate sa ibang kagroup nila. So, we are on our way. So, we have one question. So, number 1, what went wrong in teacher's class? Ano daw po ang mali sa class ni Teacher Ann? So, ang mali po dito sa class ni Teacher Ann is yung grade 2 and grade 3 is hindi nabigyan ng maayos na instruction kung ano yung gagawin nila sa class na binigay ni Teacher Ann. Number 2 is what are the possible causes of the learner's misbehavior? Ano daw po yung mga dahilan ng kanilang misbehavior? So, yun nga po, parang gano'n lang din po sa una, hindi po sila nabigyan ng maayos na instruction. Kaya yung iba na lang is naglalaro na lang sa gilid and parang hindi nakakainggan nyo yung binigay na task ng teacher, kaya hindi sila nagko-collaborate. So, number 3, what are some of the possible preventive measures that teacher could have done to promote acceptable behavior? So, sa number 3, ano daw ang ilang posibleng hakbang na maaaring gawin ni Teacher Ann? So, dito is bago magbigay ng task si Teacher Ann sa mga estudyante, lalo na is iba-iba silang grade level, dapat is ipaliwanag niya ito ng maayos. Kung sa ganun, is mainggan yung mga estudyante at makuha ni Teacher Ann yung attention lalo ng iba-ibang grade level. So, number 4, how can we deal with this and other misbehavior when they occur? So, sabi dito, ano daw, kung ako dahil nasa posisyon ni Teacher Ann, ano daw po yung gagawin ko para makontrol or mabigyan ng solusyon? So, sabi dito, maaari natin gamitan sila ng different kind of strategies and bigyan natin sila ng ipaintindi natin sa kanila yung task na ipapagawa natin. Lalo na is, yun nga, iba-iba sila ng grade at iba-iba sila ng ability level. And also yung edad nila is magkakaiba. For both new and session teacher, managing distracted behavior is a challenge, but its underlying is that teachers are rarely given training on how to successfully manage undesired classroom behavior. So, preparing instead of focus on how to effectively employ teaching strategies to provide quality instruction. So, sabi dito, sa classroom daw is hindi lang daw nito basta pinapanatili daw yung kaayusan ng classroom. Kundi ito daw is para din makatulong sa mga ugali ng mga estudyante na kung saan makakatulong sa kanila. And kung maayos daw po natin silang matuturuan ng mas magandang behavior is mas magiging epektibo yung
kaayusan sa pag-aaral, and also kung maayos ang behavior ng mga learners is magiging effective yung pagtuturo ng teacher sa mga estudyante at mas matututo sila ng maayos. So there are three distinct phases of classroom management. So number one, planning before school begins. So bago mag-umpisa ang taon or ang year ng school is dapat maayos na ang mga classroom at yung mga upuan at mga libro. Yung mga upuan at libro is dapat nakaayos na. Sa pamamagitan nito is dito, kung organized daw po ang classroom natin is lalo maiinganyo yung mga estudyante na or magiging energetic or gagawin sila makinig, lalo na kung maayos yung classroom. So number two, implementing plans. The teacher execute the plans that were developed before the beginning of school. In this phase, expectations are formed. The learners create a vision as to what will happen in their class. So dito, pinapatupad ng teacher ang mga planos na kanilang ginagawa or yung mga rules. Dito rin is nabubuo daw yung mga knowledge nila, and ang mga nag-aaral ay nagkakaroon ng idea sa kung ano man yung mangyayari sa klase nila. Parang ganun, kung ano man yung mga pag-aaral nila. So number three, maintaining good discipline. The teacher maintains the positive academic and social norms that have been established. The role of teachership towards maintaining a high level of student engagement and minimizing disturbance in the learning environment. So, ang teacher is nagpapatupad siya ng positive rules sa mga estudyante or sa school na magsisiguro na maayos yung behavior ng mga estudyante. Para din daw po is mapanatili na rin yung mapanatili na maging active sila sa klase and maiwasan din yung